Hello, good morning mga kaibigan. So today magagawa po tayo ng kutsinta. So kung kayo po bago sa aking channel, huwag pong kalimutang mag-subscribe. I-click nyo na rin yung notification bell. Gawin yung make it all para siya ma-activate at ma-notify kayo every time na ako magpo-post ng video. Okay, so meron ako ditong isang bowl. So dito natin titimplahin yung ating gagawing kutsinta. Okay, tara na. Umpisa na po tayo. So, ang una po natin kailangan ay ang warm water. Ayan yan. 3 cups, equivalent to 750 ml. So, ito yung atsuete. So, 1 and 1/2 tablespoon na atsuete. Lagyan nyo siya mga 2 tablespoon na tubig. Ilagay nyo din siya warm para madali siyang lumabas yung pinaka-color niya. So, and then, 120 grams tapioca or cassava flour. And the normal flour, 120 grams also. 90 grams brown sugar. And the lye water or liya. Ito yung pampakunat ng kutsinta. So, 4 na klase lang ingredients o sabihin natin 5. Kasi yung lye water is pampakunat yan. So, yan lang kasimple guys. Okay, start na tayong mag-mix ng ating ingredients. So, dito sa isang bowl na may warm water, so ilalagay natin yung brown sugar. So, atin siyang imimix na mabuti o hahaluin mabuti para siya ay tunaw na tunaw. Yan. Mas maganda guys kung gusto nyo yung brown na sugar o kung gusto nyo medyo light yung kutsinta nyo, pwede yung gamitin yung light o yung tinatawag na segunda na asukal. So kapag na-mix up na natin siya o na-stir na mabuti, make sure na tunaw ang sugar. So, makikita nyo naman yung tubig niya, medyo brown na siya. So kaya yung atsuete natin magpapatingkad palalo ng kulay niya. So kapag sure na tayo na tunaw na yung asukal, ihuhulog na natin ang ating tapioca. Okay lang na magkaroon siya ng lumps kasi sasalain naman natin siya mamaya eh. Hindi pwedeng hindi nyo sasalain dahil hindi maganda ang resulta ng kutsinta. Buo-buo or magbabubbles siya. I-mix natin siyang mabuti para siya ay matunaw din. So, madali matunaw itong tapioca or cassava flour. Hindi kagaya ng normal flour na nagkakaroon siya ng lumps o buo-buo. So, after that, i-drop na rin natin yung ating normal flour. Parehas lang ang sukat niyan guys. 1 cup. So, mix natin siyang mabuti para siya matunaw at mahalong mabuti sa water. So, after na matunaw na ang ating mga powder ingredients, so, ihahalo na natin ang ating atsuete. So, salain nyo siya para hindi sumama yung kanyang seed. Okay. Mix natin mabuti. So, kung sa palagay nyo medyo light pa ang kulay, pwede nyo uling lagyan ng kaunting tubig yung atsuete at i-mix nyo. Kung gusto nyo ay dark ang kulay ng inyong kutsinta. So, okay. So now, kapag na-mix up na natin ang mga ingredients, lalagyan na natin siya ng lye water or liya. So I think tama na yung kulay niya. 2 tablespoon. A teaspoon rather.
Okay. Huwag nyo lalagyan sobra kasi papait siya. Then mix lang natin ulit siya para humalo yung lye water. So okay, tapos na yon. Timpla na natin ang ating mga ingredients. So ready na itong iluto. Pero but before that, siyempre sasalain natin para wala siyang buo-buo. Make sure na malinis yung ating lulutuin kutsinta. Wala siyang buo-buo, kaya kailangan siyang salain. Kasi yung lumps ng flour, so it is possible na remain siya sa bottom ng ating liquid ingredients. So okay, sasalain na natin siya. Lagyan natin siya sa isang container na mas komportable. Okay. So magpe-prepare na tayo ng ating steamer at ready na siyang iluto. So guys, makikita nyo siya medyo sobra ng kaunting-kaunti sa 750 liter. So kasi natunaw yung sugar, nadagdagan siya ng kaunting atsuete, but this is the perfect measurement para ang kutsinta ninyo ay magandang resulta. Yan siya. So kaya kumuha ko ng ganitong container o ganitong sukatan para masigurado ko na tama siya. So kulang-kulang siyang 800 liters kasi gawa ng sugar nung liquid ng atsuete at lye water, but it's okay. So that is perfect. Okay, lutuin na natin. So okay guys, nagpapakulo na tayo ng tubig para sa ating kutsinta. So make sure lang na kapag bago nyo ilagay yung steamer, na ang tubig dapat kulong-kulo. Tapos ilalagay niyo siya sa medium heat. Importante nakulo ang tubig. Ito yung ating mold na gagamitin. So mayroon din ako ditong oil. Ating i-sprayan ng oil. So kung wala kang ganitong pang-spray, marami naman nabibiling ganito sa mga tindahan. Pwede yung gamitin ng brush. Okay, i-spray natin ng oil para hindi kumapit ang kutsinta at madali siyang matanggal o tanggalin sa mold. So okay guys, ito na yung ating mold. So lagyan ko na siya ng kaunting oil para hindi kumapit ang kutsinta. So lalagyan na natin ang ating mix up ingredients. So ito yung ating ingredients, yung ating lulutuin kutsinta. Tingnan nyo, nakatining siya sa ilalim. So kaya kailangan nyo bago salinan yung ating mold, hahaluin nyo siya lagi para yung ingredients ay hindi siya napunta sa ibaba o tumitining. Yan, kumuha lang kayo ng barbecue stick or isang chopstick. Okay, ready na siyang ilagay sa ating kumukulong tubig. So, ito na siya. Kulong-kulo na ating tubig. So, ilalagay natin sa medium heat. At atin na siyang tatakloban. See you after 30 minutes. So, lalagyan natin siya ng timer. 30 minutes. Actually is 30 to 40 minutes. So ating checkin kung pwede na ng 30 minutes. Okay, the 30 minutes has arrived pero tingnan nyo medyo hindi pa masyadong in-in. Kaya atin dadagdagan pa siya ng ilang minuto. So kagaya ng sinabi ko, ang cooking time niya is 30 to 40 minutes.
So, okay. Let's wait for a while. So, let's cover it again at hayaan natin siyang mainin na masyado para mas maganda ang resulta ng ating kutsinta. Okay, luto na ang ating kutsinta. Ating palalamigin at tatanggalin na natin siya sa molder. Okay, see you later. Okay, ready na ang ating kutsinta. Napakasarap niya. Tamang-tama ang kunat, yung lambot at ang lasa. Okay, thank you so much guys. If you like the video, click thumbs up and write down your comments. Thank you so much. Don't forget to subscribe. Bye until next time.